Masamang plano sa Eat Bulaga at kay Boss Joey, bistado ng mga legit daw bark ads. Tila isang masamang plano na naman nga ang binabalak ng mga ito sa Eat Bulaga, lalo na nga kay Boss Joey, dahil sa mga kumakalat nga na issue patungkol sa Eat Bulaga, at sa kasong isinampa daw, laban kay Boss Joey. Sa katunayan ay 2 araw na ngang napupuno ng mga ganitong messages ang ating Facebook page, at tinatanong nga kung totoo ang issue na ito kay Boss Joey. Kaya naman ay pinag-usapan natin ito, at tinignan nga ang issue na ito. Pero, patungkol nga ba saan ang mga issue na ito na binabato sa Eat Bulaga at kay Boss Joey? Ito nga ay ang iba't ibang mga post na ito sa mga Facebook at Instagram, na makikita nga na ang issue ay patungkol kay Boss Joey at ang kilalang tennis player na si Alex Ayala. At ang mababasa ngang pagsasampa daw ng kaso laban kay Boss Joey De Leon, at ang sinabi pa nga nilang $5 million lawsuit. Na may ilan ng mga naniniwala dito, gaya ng mga comments na ito. Pero tandaan, na una nga itong naipost noon pang September 30, at nasundan pa nga ng iba pang mga buwan, gaya ng October, at hanggang ngayong November. Pero, ni isang article nga ay wala tayong makita patungkol dito, o isang patunay nga na nangyari ang bagay na ito, o ang sinasabi nilang joke ni Boss Joey, at ang kaso laban kay Boss Joey na sinasabi nila. Pero, totoo nga kaya ito? O fake news lang na pinapakalat para siraan ang Eat Bulaga, at ang nag-iisang henyo Master Joey De Leon? Sa katunayan nga, ay kung ang mga netizens ang tatanungin, ay hindi nga ito totoo, dahil sa araw-araw nga silang nanonood ng Eat Bulaga, pero wala nga silang natatandaang nangyaring ganito sa Eat Bulaga. O sinabing ganito ni Boss Joey. Dagdag pa nga dyan, ay niwala nga tayong nakikitang ni isang article patungkol dito, na nagpapatunay nga na mayroong ganitong nangyari. Dahil ang tanong nga dyan, ay kung totoo ito, ay hindi ba dapat malaking headline ito? Dahil kung pagbabasehan na ang post na pinakita natin kanina, ay noong September 30 pa nga ito. Pero hanggang ngayong November, ay wala nga ni isa. Uulitin po natin, wala po ni isang article o report na nagpapatunay na nangyari, o kung totoo ito, kahit ilang buwan na nga ang lumipas. Na kahit nga sa AI overview, ay sinasabi ngang isa itong fake news, at walang credible news source na nakikita patungkol dito. Na kung saan ay maraming ang mga nagsasabi, na sinusubukan nilang gawa ng issue si Boss Joey De Leon, para idikit kay Tito Sen, at isusunod ang Eat Bulaga. Kaya naman kayo na nga lang ang humusga mga daw bark ads at mga ka-highlights. Welcome back mga ka-highlights. Bago tayo magpatuloy ay maaaring mag-subscribe at i-click ang notification bell para updated kayo sa mga susunod pang videos, at paki-like na rin ang video, share at mag-comment na rin. Maraming salamat po. At ang isa pang ang kaduda-duda dito, ay ang pinakabagong post na ito na nakita natin noong November 20, at ang sinasabi nga dito, na pagsuspende daw sa trabaho ni Boss Joey, at ang pagtigil daw ng mga advertising contract ng Eat Bulaga, dahil pa rin nga sa issue na sinasabi nila na ito. Na makikita din naman sa iba pang post mula pa nga noong September at October.
Na kung titignan nga, ay mas dumami pa nga ang mga sponsors ng Eat Bulaga, na nakakasama nga natin araw-araw para magbigay ng pamasko, gaya na nga lang ng mga ito. Bukod pa nga dyan, ang mga nakakasama naman ng mga Dawbark ads sa sugod bahay ng mga sponsors. At ang sinasabi namang pagsuspende sa trabaho ni Boss Joey, ay kung babalikan nga ang isang post mula sa Instagram noon pang September 30, ay makikitang wala ngang naibalitang ganito, at wala ding ni isang article na magpapatunay na nangyari ito. At mula nga noong September at hanggang ngayong November, ay hindi naman nawala sa Eat Bulaga si Boss Joey, o wala namang nangyaring nawala ng matagal si Boss Joey sa Eat Bulaga, na kung titignan nga ay wala namang nangyaring ganito. At kung babasahin nga ang buong post na ito nitong November, ay mababasa ngang, nagkagulo sa social media, matapos ang kontrobersyal na insidente na kinasasangkutan nina Alexandra Ayala at Joey De Leon. Ilang oras lamang matapos ang pangyayari, agad na nagsampa ng $5 million lawsuit si Alexandra, laban kay Joey, at kasabay nito ay nasuspende sa trabaho, dahil sa kanyang komentong Ayala lubid. Naidagdag pa ang tensyon nang umapaw ang galit ng fans ni Joey, na nagpakita ng labis na emosyon sa pamamagitan ng pagsigaw at paghagis ng iba't ibang bagay kay Alexandra. Hindi rin nagpahuli ang social media, kung saan mabilis kumalat ang balita at naging sentro ng usap-usapan. Ayon sa mga ulat, pinaghihinalaan din ng brand director ng Eat Bulaga ang posibleng pagtigil ng advertising contract habang patuloy ang investigasyon. Ngunit ang hindi inaasahang reaksyon ni Joey De Leon ang lalong nagpaalab sa diskusyon na ikinagulat at ikinamangha ng buong online community. Sa gitna ng kontrobersya, marami ang nag-aabang sa susunod na kabanata ng pangyayaring ito, na tila nagdulot ng matinding alon sa mundo ng showbiz at social media. Na kung titignan nga, ay walang basehan ang mga isyong binabato nila kay Boss Joey, dahil masyado ngang malabo ang sinasabi nila dito. Gaya nga ng panggugulo daw ng mga taga-suporta ni Boss Joey sa event, na wala nga tayong nakitang ganitong report at article. Sunod nga ang pagsuspende daw kay Boss Joey na unang ang napag-usapan noon pang September, na mukhang hindi naman nangyari, dahil wala namang report na naiulat patungkol dito. Dagdag pa nga dyan, ay ang $5 million lawsuit, na mukhang September din ang nangyari, pero wala nga ni isang article na nagpapatunay nito, dahil ang $5 million, ay talaga namang napakalaking halaga, na kung totoo nga ay dapat may report at may article dapat tayong makikita dito, pero wala nga mula pa noong September hanggang ngayong November. At ang pinakamalabo nga dito, ay ang sinasabi nga ditong posibleng pagtigil daw ng advertising contract ng Eat Bulaga, habang patuloy ang investigasyon, pero, kung titignan nga, ay dumami pa nga ang mga advertisers at sponsors ng Eat Bulaga. Kaya naman, ay kayo na nga lang ang humusga mga Dawbark ads at mga ka-highlights, sa pinapakalat ng mga ito laban kay Boss Joey, na tila isang masamang plano laban sa Eat Bulaga at kay Boss Joey. Samantala, ano naman ang mga masasabi nyo patungkol sa mga napag-usapan natin sa video na ito?